May buhay na nilalang sa loob ng truck ng basura na pumapasok sa Israel na hindi dapat naroon. Nang buksan ito ng mga security forces, natagpuan nilang may 68 kataong nakatago sa loob. Sino sila at bakit nila inilalagay sa panganib ang sarili? Kung may nahuhuling nagtangkang pumasok, ilan kaya ang hindi? Panuurin natin ang clip na ito. Hindi. Welcome back sa Judication sa JNS TV. Ipaliwanag ko ang clip na yon. Natuklasan ng mga puwersa ng seguridad sa Cross Samaria Checkpoint ang 68 PA Arab na nagtangkang pumasok sa gitnang bahagi ng Israel ng ilegal sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang truck ng basura. Ang driver, isang residente ng Kfar Qassam na nasa edad 30 hanggang 39 ay inaresto. Naghahanap ba ng trabaho ang mga illegal na ito? Sino dito ang maglalakas loob na isugal ang kapakanan ng kanilang pamilya? Salamat sa Diyos at nahuli sila. Ilan kaya ang hindi nahuhuli at ilan ang palihim na pumapasok sa gitna ng bansa araw-araw? Sa mga butas sa security barrier, sa pag-akyat sa ibabaw ng security barrier o sa tangkang paglusot sa mga tawiran. Isa itong malaking problema. Kahanga-hanga na napigilan ng seguridad ang track na ito. Anong nangyari sa social media? Iginit ng mga galit sa Israel na isiniksik ng Israel ang mga taong ito, ang mga Arabong ito, sa truck ng basura para ibiyahe at marami ang naniwala rito. Di ko na mabilang kung ilang beses ko nakita ang video sa X na sinasabing pinilit ng mga Hudyo ang mga Arabo sumakay sa truck ng basura. Nakakabaliw ang mundo ngayon dahil kahit ano ay pwedeng imbentuhin ng tao at may mga uto-utong naniniwala rito o ikinakalat ito ng mga galit sa udyo bilang katotohanan. Hindi na ako nabibigla rito. 10 minuto lang online, kita mo na agad ang galit sa mga Hudyo. Nakakabaliw isipin kung hanggang saan ang ginagawa ng iba para palabasing masama ang Israel at mga Hudyo. Sa pagpapatuloy, hulaan mo kung ano ang ginawa ng Chancellor ng Alemanya bago ang araw ng paggunita sa mga martir at bayani ng Holocaust ng 2026 na ginanap noong nakaraang linggo. Tingnan mo ang tweet na ito. Lubos akong nababahala sa mga nangyayari sa mga teritoryong Palestino. Sa tawag ko kay punong ministro Netanyahu, malinaw kong sinabi na hindi dapat magkaroon ng de facto aneksasyon ng tinatawag niyang West Bank. Sa araw ng paggunita sa 6 milyong Hudyo na pinatay ng Nazi, ang lider ng Alemanya pa rin ang nagtatakda kung saan dapat o hindi dapat manirahan ang mga Hudyo. Kawili-wili. Ngayon, hindi ko sinasabing Nazi si Chancellor. Hindi ko alam kung ano siya, pero gamitin ang Holocaust Remembrance Day para magdesisyon kung saan naniniwala ang mga Aleman na pwede o hindi pwedeng manirahan ang mga Hudyo, talagang kabalintunaan yon. Tamang tawag dito ay rasista, kapag sinabing hindi pwedeng manirahan ang mga Hudyo sa Judea dahil sa lahi nila. Sobra na ang pagkahumaling ng pandaigdigang komunidad sa mga Hudyo na nagtayo ng mga pergola o kindergarten sa aming makasaysayang lupain. Hindi dapat hayaan ng Israel na diktahan ng isang lider mula sa Europa kung ano ang magiging mga panloob naming pulisya, lalo na yung mga nagtatago ng kanilang rasismo at sinasabing ito ay isang tinatawag na makataong issue. Kung pwedeng manirahan ng mga Arabo sa Judea, pwede rin ang mga Hudyo. Kaugnay ng araw ng paggunita sa Holocaust, ayon sa JNS News, iginawad ni leader ng Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, noong Lunes ng gabi ang medalya bilang parangal sa namatay na tagapangasiwa ng Pay for Slay program ng PA na nagbibigay ng stipend sa mga teroristang nakakulong sa Israel at pamilya ng mga namatay na terorista. Iginawad ni Abbas ang Star of Merit ng Order of the State of Palestine sa mga kamag-anak ng namayapang si Qadri Abu Bakr, ayon sa WAFA, ang opisyal na ahensya ng balita ng Palestinian Authority. Si Abu Bakr ang naging direktor ng pinopondohan ng PA na PLO Commission of Prisoners Affairs na bahagi ng sistemang ginagamit ng Palestinian Authority upang magbigay ng bayad sa mga terorista at kanilang mga pamilya ayon sa IDF at Security Forum think tank. Ipinunto ng historiador ng Holocaust na si Raphael Medoff, direktor ng David S. Wyman Institute for Holocaust Studies, sa isang oped na inilatala noong Martes na naganap ang seremonya kasabay ng pagsisimula ng Israel sa paggunita ng Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day, Yom HaShoah.
Taon-taon itong ipinagdiriwang tuwing ika-27 ng Nisan sa kalendaryong Hebreo, na ngayong taon ay nagsimula sa paglubog ng araw noong Abril 13. Nagtanong siya, aksidente lang ba na pinili ni Abbas na parangalan si Abu Bakr sa araw ng paggunita sa Holocaust? Malamang hindi. Base sa malalim na interes ni Abbas sa Holocaust, ayon kay Medoff, na tumutukoy sa disertasyon ni Abbas noong 1983 para sa kanyang PhD. Ginawang libro na ang kabilang panig, lihim na ugnayan ng Nazismo at Zionistang pamunuan. Ayon kay Abbas, mas mababa sa 6 na milyon at posibleng mas mababa pa sa 1 milyon ang totoong bilang ng mga Hudyo na pinatay ng mga Nazi. Ayon kay Abbas, maraming eskular ang nagtalo tungkol sa 6 na milyon at umabot sa konklusyong ilang daang libo lang ang biktimang Hudyo na siya niyang ipinaglaban. Mula dekada 1960 tungkulin ni Abu Bakr sa Fatah, pangunahing puwersa sa autoridad ng Palestina, ay magbigay ng armas sa mga terorista para pumatay ng mga Hudyo, ayon kay Medoff. Ang katotohanan ay, si Abu Bakr ay gumugol ng 20 taon sa mga bilangguan ng Israel at itinuturing siya ng mga autoridad ng Israel na napakadelikado, kaya ipinatapon siya sa Iraq nang siya ay pinalaya mula sa kulungan. Kaya heto ang isang terorista na namamahala para matiyak na nababayaran ang ibang terorista. Iyon ang kanyang trabaho. Tumatanggap siya ng malaking parangal kahit patay na. Para sa anong parangal? Para sa pagiging mahusay na terorista at pagtiyak na natatanggap ng iba pang terorista at pamilya nila ang pera. Kailan ito nangyayari? Kailan niya matatanggap ang parangal? Sa araw na inaalala natin ang 6 na milyong Hudyo na pinatay ng mga Nazi. At dagdag pa rito, ang pinuno ng PA ay kilalang tagatanggi sa Holocaust. Tingnan mo kung paano nagsasama-sama ang lahat ng ito. Ito ang mga taong kaharap natin. Hindi ito Hamas. Sila pa nga ang diumanoy mga katuwang natin sa kapayapaan sa Palestinian Authority. Sa kasamaang palad, ito ang realidad na tayo rin ang gumawa noong unang bahagi ng dekada 90 na dapat nating bawiin bago maging huli ang lahat. Sa pagpapatuloy, ang mito ng malawakang karahasan ng mga settler ay isang sinadyang mapanirang paratang laban sa mga Hudyo. Linggo-linggo naming tinatalakay sa palabas ang di-umano'y karahasan ng mga settler. Panahon na para sa lahat ng grupong Hudyo at opisyal na itigil ang pagpapalaganap ng ganitong mapanganib na kasinungalingan. Ngayon, ayon ito kay Mort Klein, ang pambansang presidente ng ZOA, sa isang oped na isinulat niya sa JNS ngayong linggo. Sabi ni Klein, 78% ng mga insidente na may paratang ng pagkamatay o pagkasugat ng isang Arabo ay resulta ng sagupaan sa mga puwersa ng seguridad, hindi sa tinatawag na mga settler. Madalas kailangang pigilan ng mga puwersa ng seguridad ng Israel ang mga Arabing terorista habang gumagawa ng mga pag-atake. Nagkakasagupaan kapag nagpapaputok ang mga Arabing terorista sa seguridad na sumusubok umaresto sa kanila dahil sa pagpaplano o pagsasagawa ng mga pag-atake. Mahigpit na tinutugunan ng mga otoridad ng Israel ang anumang palatandaan ng karahasan. Tinalakay din ni Klein ang isang detalyadong ulat na may 125 na pahina mula sa organisasyong Regavim na inilabas noong Abril 2025. Ang pamagat nito ay mga huwad na pag-atake at tunay na adyenda, karahasan ng mga settler, isang makabagong blood libel. Sinuri ng ulat ng tanggapan ng nagkakaisang bansa para sa pagkukoordina ng makataong gawain, OSHA. Tulad ng alam, ang kanilang website ay nang-ongolekta ng umano'y ulat ng karahasan ng mga settler para sa OSHA. Galing sa mga anti-Israel na NGO, dayuhang gobyerno, PA, at iba pang anti-Israel na pinagmumulan. Sa kanilang pagsusuri, nakita nilang isinama ng OSHA, PA, at mga anti-Israel na NGO ang mga sumusunod bilang karahasan ng mga settler. Hindi ka maniniwala dito. Mga Arabeng nasugatan o napatay habang gumagawa ng teroristang pag-atake sa mga Israeli. Karahasan daw yon ng mga settler. Maliraw na ikinlasipika ang mga pag-atake ng Arabo sa Israeli bilang pag-atake ng Israeli sa Arabo. Pagbisita ng mga Hudyo sa bundok ng templo. Itinuturing itong karahasan ng mga settler. Sagupaan sa mga puwersa ng seguridad. Mga turista na bumibisita sa mga arkeolohikal na lugar. Walang karahasan, simpleng pagbisita lang sa arkeolohikal na lugar. Mga gawaing pang-infrastruktura na isinagawa ng legal ng Estado ng Israel. Itinuturing na karahasan ng mga settler ang mga aksidente sa trapiko. Iniakusa ang di-umano'y pagpasok ng mga Israeli turista o nagha-hiking kahit walang nasirang ari-arian o nasaktan. Patuloy pa ang listahan. Pagkakasangkot sa sagupaan na walang malinaw na pinagmulan o pananagutan. Iba pang di marahas na insidente.
Yan ang buong listahan. Otomatikong itinuturi ng OSHA, ahensya ng UN, ang alinman doon bilang karahasan ng mga settler. Ayon kay Klein, ang ulat ng Regavim na binuod niya sa testimonya sa subcommittee ng House Foreign Affairs tungkol sa gitnang silangan at hilagang Aprika noong Disyembre ay kailangang basahin ng sinumang nag-aangking nagsasalita laban sa karahasan ng mga settler. Kung i-google mo ang karahasan ng mga settler, malamang na makakakuha ka ng kasing dami ng resulta, gaya ng digmaan sa gitnang silangan. Lubos ang pagkahumaling. Sabi nga natin, huwag kang magtiwala sa mga numero. Kung bibisita ka sa isang 2,000 taong gulang na pook, archaeological sa biblical na puso ng Israel, ayon sa UN, kahit walang insidente, ituturing kang marahas na settler. Mga kaibigan, magsaliksik muna bago maniwala sa kanilang estadistika at kasinungalingan. Hindi ko ito kayang imbentuhin. Noong Miyerkules, isang Arabeng terorista ang nagtangkang manaksak sa Emek Doron, komunidad na magsasaka sa gitnang Samaria. Sabi ng pulisya, isang armadong sibilyan na naroon sa pinangyarihan ang nagbunot ng baril na legal niyang lisensyado at binaril ang umaatake. Kaya na-neutralize at natanggal ang banta. Base sa ulat, namatay ang terorista sa kanyang mga sugat. Hulan mo kung ano ito based sa definisyon. Pinag-usapan natin ito kanina. Tama, karahasan ng mga settler. Sigurado akong yung mga galit sa Israel online. Sinasabi lang na may Hudyo na pumatay ng Arabo. Hindi binabanggit na armado at may planong magsagawa ng malawakang pananaksak. Parang nakakalito pakinggan, pero sa ganitong kwento, sasabihin lang nila na kumakain siya ng tanghalian. May dala siyang kutsilyo. Siguro raw may kinalaman yon sa pagkakatay ng karne. Alam kong parang baliw pakinggan, pero nakita ko na sa mga kwento na ganito na pinalalabas na inosente lang ang teroristang pinatay ng mga Hudyo. Hindi ko may paliwanag kung gaano kahalaga na malaman ang mga totoong detalye sa mga insidenteng ganito. At narito pa ang ilan pang mga insidente mula nitong nakaraang linggo. Binaril at napatay ng mga sundalong Israeli ang isang terorista na ayon sa militar ay naghagis ng mga bato sa mga tropa sa gitna ng kaguluhan sa hilagang kanluran ng Jerusalem sa Judea at Samaria. Ayon ito sa IDF nitong Huwebes. Ayon sa militar, nagsimula ang kaguluhan habang may isinasagawang operasyon na maghagis ng mga bato ang isang terorista sa mga sundalo na nagdulot ng banta, kaya tumugon ng mga tropa sa pamamagitan ng pagpapaputok at na-neutralize ang salarin. Walang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng mga Israeli. Salamat sa Diyos. Isama mo ito sa listahan ng karahasan ng mga settler. Ayon sa IDF, napatay ng seguridad ang Arabeng teroristang may kutsilyo na pumasok ng ilegal sa komunidad ng mga Hudyo sa Negahot, Judea noong madaling araw ng Sabado. Walang nasugatan, nabaril at napatay ang suspect habang sumasalakay sa miyembro ng lokal na security team. Pagkatapos ng insidente, nagsagawa ng operasyon ang mga sundalo ng IDF na pinamunuan ng Israel Security Agency sa isang baryo malapit sa Negahot sa Timog, Hebron Hills, tirahan ng terorista. Nagsagawa ng raid ang mga sundalo sa bahay ng mga terorista at nakakita sila ng improvised na armas at kagamitang militar. Muli, may mga tangkang gawin ang mga pag-ataking terorista, pero salamat sa Diyos, lahat ay nabigo at walang nasaktang Israeli. Walang duda, isasama pa rin ang mga ito bilang karahasan ng mga settler kapag nag-ulat ang mga galit sa Israel tungkol sa mga tao ng Judea at Samaria. Sinabi ni Abu Ali Express sa Telegram na may bagong detalye tungkol sa litrato mula sa Italianong magazine na nagdulot ng galit laban sa Israel sa social media. Ginamit ng Italianong magazine na Le Espresso ang litrato para palabasing inaabuso ng mga sundalong relihiyoso ng IDF ang mga Arabo sa Judea at Samaria. May video rin. Sa isang ulat ng Al-Arabiya, ininterview ang paksa ng litrato, si Miyad Abu Al-Rub, at ipinaliwanag niya sa sarili niyang mga salita na siya mismo ang nagpunta sa lugar bilang bahagi ng isang protesta laban sa mga Hudyo sa Judea. Gaya ng makikita sa video, may hindi pang karaniwang dami ng mga mamamahayag at potograpo sa lugar na naghihintay kay Miyad upang bigyan sila ng tamang material para isulong ang layunin na gusto niya. Sa madaling salita, ito ay planado na. Dapat tandaan, walang karahasan mula sa mga sundalo ng IDF doon. Larawan lang ng isang tingin o sulyap. Bukod pa rito, ayon sa ulat, naganap ang pangyayari sa lugar ng Hebron mahigit 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi ni Abu Ali Express, hindi malinaw kung bakit pinili ng magazine na tanggalin ang larawan ng Italianong litratista ngayon lang sa simula ng buwan ng Abril. At ayon sa Honest Reporting Media Watchdog Group,
Sa katotohanan, hindi inabuso ang babaeng Arabo. Siya ang nangabuso. Ang litrato ay binago ang kwento upang itulak ang naratibo na gustong iparating ng litratista at ng magasin sa inyo. Ito ang bagong antisemitismo na pinalalala ng mga Arabo ng PA. Dito, makikita mo ang litrato ng Hudyo at ng babaeng Arabo. Walang karahasan, walang insidente, isang sundalo lang ng IDF na tinitiyak na mapayapa ang lahat. Gayunpaman, kinuha ng Italianong magasin ang lumang litrato 6 na buwan na ang nakalipas at ginamit sa pabalat na tila inaakusahang ng aabuso ang IDF. Naintindihan mo ba ito? Hindi ito pag-uulat, hindi ito pamamahayag. Propaganda ito. Nakakadiring stereotype ito laban sa mga relihiyosong sundalo at sa mga taong sa tingin nila ay kumakatawan sa mga tinatawag na settler. Hindi ito tunay na pamamahayag. Minatikos na ng mga kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Israel ang magasin, pero naninindigan pa rin sila sa larawan. Sinasabi ko sa kanila, nakakahiya. At ngayong linggo rin, iniulat ng Palestinian Media Watch na ayon sa PA, ang Israel daw ay lumikha ng isang espesyal na uri ng daga. Hindi ako nagbibiro na partikular na umaatake sa mga batang Arabo at sa mga may sakit sa Gaza. Hindi ito kwento mula sa The Onion. Ang PA ang nagpapakalat ng mga mapanirang bintang laban sa Israel at mga Hudyo. Sabi ng PMW, ang mga bagong daga sa Gaza Strip ay maaring mas bagong bersyon ng iba pang Israeli na genetically engineered na mga daga na ibinunyag ng PA noong 2008. Hindi ito ang unang beses. Sabi nila ang mga dagang ito ay ginawa para paalisin ang mga Arabo sa Jerusalem. Iniulat noon ng PMW ang mga mababagsik na paratang ng PA na nagsasabing ang mga dambuhalang daga ay immune sa lason ng daga, agresibo at mas malaki kaysa karaniwan. Hindi natatakot sa mga pusa at kaya nilang takutin ang mga ito. Ang sobrang fertile na babaeng daga ay nanganganak ng 100 at 40 anak kada taon, 4 na beses kaysa normal. At syempre, ang mga daga na ito ay mapili dahil ang mga Hudyo na nakatira sa Jerusalem ay hindi naapektuhan ng mga hayop na ito. Mga kaibigan, parang biro ito pero hindi. Ang mga Israeli ang nag-engineer ng mga malalaking daga na ito. Inaangkin nilang totoo ito. Lumabas ang mga ulat at naniniwala ang mga tao na ito ang ginagawa ng Israel. Ito ay isang plano kung paano hikayatin ang susunod na henerasyon ng mga kabataan na kamuhian ng Israel at gustuhin na magsagawa ng mga teroristang pag-atake laban sa mga Hudyo sa estado ng mga Hudyo. Nakakalungkot. Gusto kong tapusin ito sa magandang balita ngayong linggo. Iniulat ng The Media Line na ipinasa ng Tennessee General Assembly ang House Resolution 1400 at 46 na kilala bilang Recognizing Judea and Samaria Act. Ayon sa National Association of Christian Lawmakers, ipinasa ang panukala sa gobernador bilang hakbang para gawing pare-pareho ang termino sa komunikasyon ng pamahalaan ng Estado. Inatasan ng batas ang mga ahensya ng Estado na gamitin ang Judea at Samaria sa opisyal na materyales. Sabi ng mga taga-suporta, sumasalamin ang termino sa sinaunang ugnayan ng mga Hudyo sa lupaing iyon. Ang West Bank, na naging tanyag sa buong mundo, ay nagmula sa ilegal na pagkontrol ng Jordan sa teritoryo, matapos ang 1,948. Tinuturing ito ng mga taga-suporta ng panukalang batas bilang bagong politikal na katawagan. Ayon sa NACL, layon ng kautusan na gawing pare-pareho ang wika sa mga ahensya ng gobyerno at iayon ito sa mga itinatag na historical na sanggunian. Magandang balita ito. Sana pirmahan ng gobernador ng Tennessee. Kung nanonood ka ng palabas na ito at nakatira ka sa Tennessee, mangyaring magpadala ng mensahe sa iyong gobernador at hikayatin siyang pirmahan ng batas na ito. Ang pangalan nito ay Judea at Samaria. Ang West Bank ay terminong ginagamit para tanggalin ang makasaysayang ugnayan ng mga Hudyo sa lugar. Nakakalungkot, marami sa mundo ang gumagamit ng terminong ito. Ito'y propaganda na naglalayong burahin ang kasaysayan ng mga Hudyo sa ating biblical na lupain. Salamat sa magigiting na tao ng Tennessee at sa lahat ng kasangkot. Alam kong maraming estado sa US ang nagpapatibay rin ng ganitong batas. Sa labang ito ng mga salaysay, kung saan mas makapangyarihan ang panulat kaysa espada, mahalaga ang bawat salita. Kaya magandang balita ito. Salamat sa pagsama sa JNS TV para sa bagong episode ng Judication. Binabati ko rin ang mga nasa likod ng kamera. Producer Barbara Kanamov, Engineer Aaron Rogalanter dito sa control board, Zach Sickerman,
Ryan Lifshitz, Station Manager Yuri Svetsky, at Video Editor Olga Senatov. Siguraduhin ninyong bumisita sa JNS TV para sa lahat ng kamanghamanghang nilalaman na inihahandog. Mag-subscribe, mag-super thanks, at bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS News. Kita-kits ulit sa Judekisyon sa JNS TV next week.